Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa katapatan ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa kanyang biyaya na ngayong umaga. Binigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan upang tayo po ay muli ay makadulog sa Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong devotion ay mula po dito sa distrikto ng Marinduque, sa pangunguna po ng aming Pastora Rebecca Quijada. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay matapat. Tayo po imawit sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo imawit sa Diyos. Tunay na dakila ang Panginoon. Hallelujah. Glorify your name. Hallelujah. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, nilimot ang lahat ng aking nakaraan. Bagong pag-asa sa akin ang ibinigay, pinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwang mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Siya na nagbigay ng bagong buhay, nag-alis ng mga kasalanan, limot ang lahat ng aking karaan. Bagong pag-asa sa akin ang ibinigay, pinakita sa akin ang kaniyang layunin, na ako'y magtatagumpay at gagamitin. Saan man pumaroon, siya'y sasama, hindi iiwang mag-isa. Tunay na dakila ang Diyos na sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa mga nakalipas, ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Tunay na dakila
sa akin ay tumawag, binigyang pansin ang isang katulad ko. Sa nakalipas ako'y kaniyang pinalaya, Diyos na mabuti at tunay na dakila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Napakabuti ninyo, O Diyos. Tunay na kayo ay dakila. Tunay, Panginoon, kayo ay walang kapares. Wala kayong kapantay. Hindi nyo kami iniwanan, Panginoon, O Diyos. Salamat sa inyo sa umagang ito. Samahan nyo kami patuloy, Panginoon, sa amin pong pagbubulay na inyong mga salita. Kayo yung sumama sa amin, Banal Espiritu Santo, sa bawat isang nakikinig, nanonood, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Kayo po, Panginoon, yung kumilos. Bless niyo po kami, Panginoon, at kayo yung patuloy na maparangalan. Sa inyong karangalan, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay yung ikaapat na sinalita ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Sabi po dito sa aklat ng Mateo chapter 27. Pagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo chapter 27 verse 45, 46. Ganito po ang sinasabi. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Na mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi po dito ay, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay sinabi ng Panginoon doon sa sitwasyon na siya po ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. At pag po sinabing, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay hinaing ng isang taong labis na nahihirapan. Pag sinasabi natin, maraming mga tao ang nagsasabi ng Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaanan? Ano po, ito po ay nasa sitwasyon na helpless. Wala pong natulong sa kanya at walang tumutulong na sino man sa kanya. Wala siyang natatanggap na tulong kahit nasa sitwasyon siya na napakatindi ng kanyang pinagdadaanan. Wala po siyang karamay. Nasambit ito ng Panginoon dahil wala po siyang karamay noong mga panahon na yon. Walang tulong na natanggap ang Panginoong Hesus mula doon sa Ama. Kaya nasambit niya sa kanyang Ama, sa Panginoon Diyos na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaanan? Samantalang siya ay anak ng Diyos. Hinayaan ng Ama na siya ay wag tulungan. Hinayaan ng Panginoon na maranasan niya yung matinding kahirapan. Ano po? Sabi dito ay mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nagdilim sa buong lupain. Ilang oras na nagdilim sa buong lupain at sa doon sa nang mag-iikatlo na ng hapon sa katindihan ng hirap na nararanasan ng Panginoon sa kanyang pagkakapaho doon sa krus ng Kalbaryo, sumigaw siya sa Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaanan? Wala po siyang kasama noong mga panahon na yon. Wala yung kanyang mga alagad. Lahat umalis. Yung lahat ng mga ginawa niya ng mga himala. Yung ginawa niya ng mabuti, ginawa niya ng mga mabubuti, wala, pati yung kanyang mga alagad,
wala. Hindi sumama sa kanya. Kundi, sabi doon ay, naranasan niyang mag-isa. Nag-iisa lamang siya. Nung panahon na yun, kaya naramdaman niya yung matinding kapighatian. Naranasan niya yung napakatinding hirap. Hindi lang sa physical, kundi yung kanyang nararamdaman ay matindi kasi nga nag-iisa siya, samantalang marami siyang ginawa ng himala, marami siyang ginawa ng mabuti, nag-iisa lang siya. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ng Diyos, sa umpisa pa lang, alam ng Diyos yung kanyang daranasin. Alam ni Jesus, sabi doon sa aklat po ng Mateo chapter 26 verse 26:38. Sabi dito hanggang 40. Mateo chapter 26 verse 38 hanggang 40. Sabi dito ay sinabi niya sa kaniya, ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Naghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari. Sabi doon, alam ng Diyos, alam ni Jesus ang kanyang daranasin. Alam ng Diyos, alam ni Jesus, sabi nga niya dito sa kanyang panalangin doon sa Garden of Gethsemane, Diyos ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Kung maaari, ilayo mo sa akin yung matinding puot na ito na akin daranasin. Kasi alam niya yung kanyang tindi ng kanyang mararanasan. Ngunit sinabi niya, ngunit wag yung kalooban ko ang mangyari, kundi yung kalooban mo ang mangyari. Masunod ang kalooban mo. Kasi kung ang kalooban ko lang ang mangyayari ay, ang gusto kong mangyari ay, wag ko nang danasin ito. Hanggat maaari ay pwedeng iwasan ko na itong hirap na ito. Huwag ko nang ituloy. Ngunit sinabi niya, kalooban mo pa rin ang mangyari. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos ay napakabuti. Hinayaan ng Diyos na mangyari yon, maranasan niya yung sitwasyon na napakatindi para mapulfill yung salita ng Diyos. Para matupad yung kalooban ng Panginoon, para matupad yung sinabi ng kasulatan. Kasi kahit ang Ama, pwede siyang tulungan. Pwede siyang tulungan ng Ama sa kanyang sitwasyon. Pwede siyang magpadala ng mga anghel para tulungan siya sa kanyang hirap na nararanasan, ngunit hindi po yung ginawa ng Ama. Hinayaan niya ang Panginoong Jesus sa ganung sitwasyon na nakapako sa krus, mag-isa lang siya, na nagbabata ng matinding hirap para mapulfill, para magkaroon ng katuparan yung salita ng Panginoon. Ano po yung sabi dito sa aklat ng Awit, chapter 22, verse 1? Awit, chapter 22, verse 1. Sabi dito, O Diyos ko, bakit mo ako binayaan? Masidhi ang pagtagoy ko upang ako ay tulungan, ngunit hindi dumating ang saklolong hinihintay. Sabi dito ng Panginoong Jesus, sabi dito sa Psalms 22 verse 1, O Diyos ko, bakit mo ako binayaan? Masidhi ang pagtagoy ko, ngunit hindi mo ako tinulungan. Hindi dumating yung saklolo na hinaantay ng Panginoon sa sitwasyon na siya po ay naghahirap. Kaya salamat sa Diyos. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakadakila sa bawat isa. Sa ganong sitwasyon, hinayaan ng Ama na siya ay mag-isa.
Hinayaan niyang Diyos na siya ay mag-isa. Tiniis niya yun. Ano po? Bagamat sabi doon ay gayon na lamang yung pag-ibig niya doon sa kanyang kaisa-isang anak. Binigay niya yun. Tiniis yun ng ama. Tiniis ng ama yung makita yung kanyang anak na naghihirap. Labis na nagadusa. Tiniis yun ng Panginoon. At wala pong kasama ang Panginoong Hesus noong panahon na yun. Nag-aisa siya. Sino yung kanyang kasama noong mga panahon na yun? Sabi doon ay, yung mga alagad niya umalis. Iniwanan siya. Yung mga tao wala. Yung ginawa niya ng mabuti, sila pa'y nagpapako sa Panginoon sa krus. At ang sabi doon, yung kasama niya noong panahon na yon, sabi dito sa aklat ng John chapter 19, iilan lang, ano po? Iilan lang. 4 lang. Sa John chapter 19 verse 19 verse 25. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na ina na asawa ni Cleopas, at naroon din si Maria Magdalena. Ang naroon lang yung 3 Maria. Ano po? Yung 3 Maria, yung kasama niya nakatayo doon sa tabi ng krus ni Jesus. Sino nandoon? 3 Maria, yung kanyang nanay. Sabi pa dito, si Maria na kanyang kapatid na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Sila lang yung nandoon at si Juan John the Beloved. Sila lang yung nandoon. Sumasama, tumingin sa Panginoon. Sila yung naglingkod sa Panginoon habang ang Panginoong Jesus ay nahihirapan niya. At yung bang mga alagad niya, wala. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Maraming mga taong umalis. Kahit po si Pedro, sinabi niya sa Panginoon bago mahuhulihin ang Panginoon, bago dakpin ang Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Ano po? Kahit mamatay ako, hindi ko kayo iiwanan. Ngunit 3 beses din po siyang itinatwa ni Pedro. Iniwanan din siya. Itinanggi siya ni Pedro. Ngunit salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Anumang sitwasyon, anumang panahon, hindi po tayo iniwanan ng Panginoon. Kaya salamat sa Kanya. Ang Diyos ay napakabuti. Kung ang Panginoong Hesus iniwanan siya ng marami sa matinding sitwasyon niya, hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Ano man yung ating ginagawa, hindi tayo iniwanan ng Panginoon. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi dito sa aklat ng Joshua, chapter 1. Purihin ang Panginoon. Joshua chapter 1 verse 9. Sabi dito yung verse 5. Joshua chapter 1 verse 5. Hindi ka matatalo ni numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paano sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Salamat sa Diyos. Ang sabi niya dito, hindi niya pababayaan. Verse 9, alalahanin mo lagi ang aking tagubilin, magpakatatag ka at tibayan ng iyong loob, huwag kang matakot o mawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Di ba napakaganda ng pangako ng Panginoon? Hindi iiwanan saan ka man pumunta. Hindi iiwanan. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Ang sabi pa dito sa aklat ng Juan, chapter 14. John chapter 14 verse 18 hanggang 19. Hallelujah. John 14, 18 to 19, sabi dito,
Hindi ko kayong iiwanang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo pagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Purihin ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Sabi dito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Pangako yun ng Panginoon at ang pangako ng Diyos, kanya po itong tinutupad. Salamat sa kanyang biyaya. Ang sabi pa po dito sa aklat ng Hebreo, chapter 13. Hebreo chapter 13 verse 5. Sabi dito ay, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Pangako yun ng Panginoon. Hindi kita iiwanan ni pababayaanan man. I will never leave you nor forsake you. Sinabi yun ng Panginoon sa kanyang mga anak. Hindi ko kayo iiwanan. I will never leave nor forsake you. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaanan man. Kaya salamat sa Kanya. Sa panahon na tayo po'y nag-iisa, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, hindi kayo mag-iisa, kasama ko, kasama ninyo ako. Kasama ninyo ako, saan ka man pumunta, ano man yung gawin mo, sasamahan kita. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Ano po, ang pangako ng Panginoon ay totoo. Ang pangako ng Diyos ay totoo kasi yung mga alagad niya, hindi niya iniwanan, hindi niya pinabayaanan. Kahit na yung kanyang mga alagad sa panahon na kailangan sila ng Panginoon, iniwanan sila. Iniwanan sila. Umalis. Umalis yung mga alagad. Ang Panginoong Hesus, mag-isa na lamang siya. Mag-isa lang niya. Naranasan yung hirap ng sitwasyon. Kaya nabanggit niya sa Ama, sa Panginoong Diyos na, Ama, bakit mo ako pinabayaanan? Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaanan? Nabanggit niya yun kasi naranasan niya talaga yung mag-isa siya. Ngunit salamat sa Panginoon, ang Diyos ay napakabuti. Pinasan ni Jesus mag-isa yung bigat ng kasalanan ng lahat. Mag-isa lang niyang pinasan yung kasalanan ng sanlibutan. Walang tumulong sa kanya. Walang ama na tumulong sa kanya. Walang ama na tumulong sa kanya. Walang ama na nagbigay sa kanya ng comfort. Wala. Hinayaan ng Diyos, Ama, na ang Panginoong Hesus ay maghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay magkaroon ng katubusan. Hinayaan ng Ama na pasanin mag-isa ng Panginoong Hesus yung lahat ng kasalanan ng sanlibutang ito, yung lahat ng bigat, upang yung ating mga kasalanan ay mapatawad. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Siya na Diyos na mabuti, Diyos na walang katulad. Damagit niya, bakit mo ako binabayaan? Kasi wala siyang kasalanan. Walang kasalanan ng Panginoon, ngunit siya yung nagbata upang tayo po ay mapawalang sala. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos ay napakabuti. Hindi tayo pinabayaanan ng Panginoon. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Tayo, madalas ang tao umaalis. Umaalis. Iniiwanan ng Panginoon. At pagka nakakaral na siya ng matinding sitwasyon, nababanggit niya, Diyos ko, bakit mo akong pinabayaan? Diyos ko, bakit nagkaganito? Ang totoo mga kapatid, ang Panginoon hindi siya umaalis. Ang Panginoon hindi umaalis. Nariyan lang siya lagi. Kasi ang pangako niya ay totoo, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaanan. Pag nakakaranas tayo ng mga sitwasyon hindi natin inaasahan, mabibigat na sitwasyon, hindi umaalis ang Panginoon. Tayo po ang umaalis.
tayo ang umaalis doon sa presensya ng Panginoon. Tayo yung lumalayo sa Panginoon, kaya nararanasan natin yung mga mabibigat na sitwasyon. Ngunit ang Panginoon, nariyan lang siya. Laging nag-aantay sa kanyang mga anak, sa pagbabalik ng kanyang mga anak. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakatapat. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Bagamat nung sitwasyon na siya ay nag-aisa, wala siyang kasama, nabanggit niya sa tindi ng kanyang kapighatian. Tayo hindi pa natin naramnasan yung matinding kapighatian. Ngunit sinabi ng Panginoon, sa mga sitwasyon, hindi niya tayo iiwanan. At lagi po nating mapapanghawakan yung mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi nating mapapanghawakan yung mga salita ng Panginoon na hindi niya tayo iiwanan anumang sitwasyon. Kaya salamat sa Kanya. Ano po? Kung tayo ay nakakaranas ng parang nararanasan natin na wala ang Diyos, tayo po yung lumalayo. Tayo yung lumalayo sa presensya ng Panginoon. Ngunit ang Diyos, hindi siya nang iwan. Ni nagpabaya sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa Kanya. Hindi nagpabaya ang Panginoon sa mga iniibig niya, sa mga anak niya. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Dahil sa matinding pag-ibig sa atin ng Panginoon, tiniis niya yung lahat. Tiniis niya yung lahat ng hirap, ng lahat ng bigat, lahat ng galit, lahat ng puot ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama. Tiniis niya yun para lang tayo magkaroon ng katubusan. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy po tayong samahan ng Panginoon. Ang pagkilos ng Diyos ay lagi nating maranasan. Yung pag-ibig niya, sabi doon, hindi niya tayo iiwanan. Kahit na yung mga tao, iniwanan ang Panginoong Jesus doon sa kanyang pagkakapako, doon sa krus ng Kalbaryo. Mag-isa niyang tiniis yung lahat ng hirap. Mga alagad niya, wala. Yung ginawa niya ng mabuti, wala. Iniwanan siya. Kahit ang Ama, tiniis siya. Pero tayo, hindi tayo matitiis ng ating Panginoon once na tayo lumalapit sa Kanya. Hindi tayo matitiis ng ating Diyos. Hindi tayo matitiis ni Jesus kapag tayo lumalapit sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay ngayong umagang ito. Salamat sa kanyang pag-ibig, salamat sa kanyang katapatan. Dahil ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sa inyo. Kayo ay Diyos na napakabuti. Tiniis ninyo, Panginoon, yung hirap doon sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon, O Diyos, ng buhay na walang hanggan, ng katubusan, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat sa inyo, O Diyos. Hindi nyo kami iniwan, hindi nyo kami pinabayaanan, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon. Naririyan kayo, kasama namin kayo, Panginoon, lagi kayong sumasama. Hindi kayo nang iiwan, Panginoon. Ngunit minsan, Panginoon, kami na mga anak ninyo lumalayo sa inyo, O Diyos. Pero kayo, Panginoon, hindi kayo, O Diyos, nang iwan. Kaya salamat sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang umagang ito. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon, na lagi po namin nararanasan. Sa panahon na minsan tumatalikod kami, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Ngunit kailanman, hindi po kayo, O Diyos, nagpabaya. Nariyan kayo palagi, O Diyos. Salamat sa inyo. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bawat isang nanonood, nakikinig, at mga makikinig pa, Panginoon, ng inyong mga salita. Kayo po yung patuloy na kumilos, O Diyos. Salamat sa inyo. Basbasan niyo kami pagpalain. Kasama, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ng aming mga pastor, Panginoon, mga lingkod ninyo na ginamit, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay maabot ng inyong mga salita, ng inyong pag-ibig, O Diyos. Salamat sa inyo. Kayo po yung kumatagpo sa amin sa buong maghapong ito. Ang inyong biyaya at kalakasan ay amin pong maranasan. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga pong muli sa bawat isa. Hallelujah. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Jesus. God bless po.